Hello po sa inyo mga kapatid na samahan niyo akong magbasa ng Bible sa oras na to mga kapatid, no? Hmm. Um, Dito tayo sa Gawa 27 talata 13 to 38 mga kapatid, no? Ang bagyo sa dagat, yung background nito yung yung na-share ko na din sa inyo mga kapatid, yung naglakbay si Pablo papuntang Roma. Lagay ko na lang dito. Panoodin niyo na lang, yan. Yan, panoodin niyo na lang yan, no? Pero mas maganda na basahin niyo yung Bible niyo mga kapatid, no? Read your Bible. Ayun lang, like, follow, and share. Share niyo tong video na to mga kapatid. Basahin ko na. Ang bagyo sa dagat. 13. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog. Kahit inakala nilang maaari na silang umalis, isinampa nila ang angkla at silid na may bay sa Kreta. 14. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na hangin hilagang silangan. 15. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. 16. Nang makubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Gauda, na isang pa namin ang bangka ng barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa yun. Nang 17, nang maisampa na ito, nalian nila ng malalaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhangin na ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo. Kahit kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. 19. Nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. 20. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumuyo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Greta, hindi na sana natin inabot ang ganitong pinsala." 22. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamatay isa man sa inyo, kaya lamang mawawasak ang barko. 23. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo." 27.
Ikalabing-apat na gabi na noon na kami napadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo ng maghahating gabi na napuna ng mga mandaragat na lalapit na kami sa Pampang 28 gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo. Sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. 29 Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. 30 Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko at kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. 31 Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. 32 Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog nang mag-umaga na. Silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain 14 na araw na ngayong kay hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. 34 Mga kapatid, kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo makaligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. 35 At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harap pa ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. 37 36 Lumakas ang loob ng lahat at sila kumain din. 37 Mga kapatid, kaming lahat ay 276 na katao. Ang dami nila, sila 276 na katao. 38 Mabusog 38 nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Yan lang mga kapatid, ang like, follow and share mga kapatid, no? Read your Bible kung gusto mong makilala si Lord ang lubusan. Read your Bible, kapatid. May share lang ako sa inyo mga kapatid, sa Mateo 4 talata 4 mga kapatid, no? Sabi doon na hindi lang daw sa tinapay na buhay ang tao. Sa Mateo 4 talata 4, ngunit sumugot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ayun ang sinabi ng Panginoong Yesus. Panginoong Yesus mismo ang nagsabi na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, mga kapatid, no? Totoo naman yun, no? Sinabi ng Panginoong Yesus na hindi lang tayo sa pagkain na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4 talata 4. Ayun lang mga kapatid. Like, follow, and share mga kapatid. Share natin yung gospel. And bye-bye. Ayun lang. God bless and read your Bible.